I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa pagsisimula ng kwento, sa gitna ng kawalan, ang katawan ng isang binata ay halos lupaypay, duguan, at hindi na makagalaw. Nakahandusay siya sa lupa, ang kanyang hininga ay mabigat at halos hindi na makuha ang lakas upang magpatuloy. Bawat paghinga niya ay tila apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib, at sa bawat patak ng dugo na pumapatak mula sa kanyang bibig ay ramdam niya ang mabilis na pag-ubos ng kanyang lakas. Ang kalaban niya, nakatayo na parang mabagsik na anino, ay nakangiti ng malademonyo, pinapanood ang kahinaan ng binata. Ang mga mata nito ay naglalagablab sa kasiyahan, parang pinipigan nito ang kanyang kaluluwa habang naghihintay ng nalalapit niyang wakas. Ang bawat salitang binibigkas ng kalaban ay parang tinak sa kanyang tainga, humihiwa sa kanyang pag-asa at nagbabaon sa kanya sa isang madilim na kawalan. Sabi ng kalaban, huwag kang matakot. Mawawala agad ang sakit na nararamdaman mo, Lin Feng. Habang ang tinig niya ay malamig na parang yelo, ngunit may mabagsik na init ng kasamaan. Bago pa man makahuma si Lin Feng, sinunggaban siya ng kalaban sa ulo, hinigpitan ang pagkakahawak, at binalibag siya sa lupa ng may buong puwersa. Nag-alimpuyo ang sakit sa buong katawan ni Lin Feng, parang bawat buto sa kanyang katawan ay nabasag sa lakas ng impact. Bumagsak siya sa lupa at nakapanlulumong dumagundong. Nagdilim ang kanyang paningin, at ramdam niya ang matinding pagod at kirot na halos nagpapaagos sa kanyang natitirang lakas. Sa isang huling paghamak, sumigaw ang kalaban, mapunta ka na sa impyerno. Ang nakapanlulumong halakhak ng kalaban ay narinig sa buong paligid, tila isang malupit na panunuya sa bawat patak ng dugong naubos kay Lin Feng. Wala nang lakas na natira sa binata, puno ng mga sugat at pasa, at naiwang nag-aagaw buhay sa malamig na lupa. Humalaklak si Lin Heng, at mayabang na sinabi, "Ako, si Lin Heng, ang bagong young master ng pamilyang Lin magmula ngayon." Kumikislap sa kasamaan ang mga mata ng kalaban, puno ng pagmamataas habang nakatingin sa lupaypay na anyo ni Lin Feng. Waring pinagmamasdan niya ang bunga ng kanyang pagkapanalo, ang pagtataas ng kanyang sariling pangalan sa pagkawasak ng karibal. Buong yabang siyang tumayo sa harapan ng bumagsak na si Lin Feng, bawat galaw ay puno ng kapalaluan at puot, at sinabi, kung hindi mo ito matanggap, sisihin mo na lang ang mundo. Tila binabato niya ang kanyang galit at panunuya sa buong sansinukob, na parabang ang lahat ng nangyari ay kalooban ng kapalaran na matagal na niyang inaasam-asam. Ang batas ng martial arts ang nagtatakda ng kapalaran at kumokontrol sa buhay at kamatayan. Sa lupain ng Jishao, ang batas ng martial arts ang pinakamataas. Walang lugar ang mga mahihina at sila ay nadidaig, samantalang ang malalakas naman ang namumuno sa mundo. Ang mga mahihinang mandirigma ay pinagkalooban ng malaking lakas, na nagbibigay sa kanila ng kakayahang magbuhat ng libu-libong mabibigat na jin at makabasag ng mga bato. Samantalang ang mga makapangyarihang mandirigma ay kayang putulin ang mga ilog at biyakin ang mga bundok. Ang hari ng martial arts ay may kakayahang maglakbay sa pagitan ng langit at lupa at maglibot sa kalawakan. Ang warrior soul o kaluluwa ng mandirigma ay likas na talento ng mga tao sa lupain ng Jishao, na itinuturing na espiritu ng mga mandirigma. Ang bawat warrior soul ay isang simbolo ng kapangyarihan at kasaysayan, at ang pagkakaroon ng isang natatanging warrior soul ay nagbibigay daan sa isang mandirigma na itakda ang kanyang sariling landas. Sa mundo ng mandirigma, mayroong 4 na pangunahing uri ng warrior soul ay may kanya-kanyang katangian at lakas, bawat isa'y nagpapakita ng natatanging koneksyon sa kalikasan, hayop, sandata, o kakaibang kapangyarihan na humuhubog sa kakayahan ng mandirigma sa laban. Una ay ang natural warrior soul, na isang sagisag ng mga puwersa ng kalikasan. Ang mga mandirigmang may ganitong uri ng kaluluwa ay may kakayahang manipulahin ang apoy, tubig, hangin, kidlat, at iba pang elemento ng kalikasan. Ang mga may ganitong kaluluwa ay tila mga Diyos sa kanilang karapatan,
sapagkat kaya nilang baguhin ang mga elemento sa kanilang paligid, nagdudulot ng mga unos, pagpapaliyab ng apoy, o pagsabog ng mga alon upang paksain ang kanilang mga kaaway. Ang bawat laban ay nagiging tila isang pag-aalimpuyo ng kalikasan sa kanilang kamay, at ang kanilang kapangyarihan ay isang mabagsik na paalala ng kanilang dominasyon sa mga elemento. Ikalawa ay ang Beast Warrior Soul, kung saan ang mandirigma ay pinagkalooban ng mga likas na kakayahan ng mga mababagsik na hayop, mga nilalang na kumakatawan sa lakas, bilis, at liksi. Ang mga mandirigma na may ganitong uri ng kaluluwa ay nagtataglay ng kapangyarihang hango sa mga hayop tulad ng puting tigre, rhinoceros, mabagsik na unggoy, dragon snake, at iba pa. Ang kanilang porma at galaw ay may kasamang likas na mga instinct, matinding lakas, at mapanirang kagaspangan na kayang baliin ang anumang balakid sa kanilang daan. Ang kanilang presensya sa larangan ng labanan ay nagdadala ng takot at paggalang, para bang pinapakawalan nila ang mga ligaw na halimaw sa kanilang bawat galaw. Ikatlo ay ang Weapon Warrior Soul, na sumasalamin sa mga mandirigmang bihasa sa iba't ibang uri ng sandata. Sila ang mga mandirigma na may koneksyon sa talam, sibat, espada, palakol, at iba pang sandata ng digmaan. Ang kanilang kakayahan ay hindi lamang nakabatay sa kapangyarihan, kundi sa husay at disiplina sa paggamit ng bawat sandata. Sa bawat hampas, ang kanilang sandata ay nagiging ekstensyon ng kanilang kaluluwa. Ang mga mandirigmang ito ay mga maestro sa labanan, isang sayaw ng kamatayan ang kanilang sining, at ang kanilang presensya sa labanan ay isang bangungot sa sinumang haharap sa kanila. Sa ibabaw ng mga pangunahing uri ay ang mga special type warrior soul, mga natatanging uri ng kaluluwa na bihirang matagpuan at pinangangambahan ng marami. Kabilang dito ang crazy warrior soul, na nagtataglay ng hindi masusukat na lakas na galing sa kabaliwan at walang takot na pakikipaglaban. Isa pang halimbawa ay ang immortal warrior soul, kung saan ang mandirigma ay tila hindi tinatablan ng kamatayan, isang kaluluwang nagtataglay ng di nauubos na lakas at tibay. Ang pagkakaroon nito ay isang patunay na may mga nilalang na nagtataglay ng kaluluwang hindi madaling pabagsakin at mahirap basahin dahil natatangi ang kanilang mga kakayahan. Sa bawat laban, ang tagumpay ng isang mandirigma ay hindi lamang nakadepende sa kanyang kasanayan o lakas ng katawan, kundi sa kanyang warrior soul na nagsisilbing puso ng kanyang kakayahan at determinasyon. Ang mga mandirigmang may malakas at natatanging warrior soul ay nagiging alamat, nag-iiwan ng bakas sa kasaysayan na humuhubog sa hinaharap ng kanilang lahi at ng mundo ng mga mandirigma. Ang bida ng kwentong ito ay nagngangalang Lin Feng, isang senior student sa lungsod ng Jiangnan, mula sa bansang Huaxia sa Earth. Ngunit nang ma-aksident siya sa kotse, namatay ang kanyang mortal na katawan at naglakbay ang kanyang kaluluwa sa oras at espasyo, at napadpad ang kanyang kaluluwa sa lupain ng Jishao. Nagising na lamang siya sa katawan ng isang binatang kapangalan niya. Ang binatang ito ay ang batang Panginoon ng pamilyang Lin ngunit itinuturing siyang basura ng ibang tao. Sa mahabang panahon, nakaranas siya ng pambubuli at pang-aapi mula sa kanyang mga pinsan at kamag-anak, at dumating sa punto na nag-agaw buhay siya dahil hinampas siya ng malakas. Dahil nag-50 hanggang 50 siya, madaling napasok ng kaluluwa ni Lin Feng ang kanyang katawan. Sa loob ng mansyon ng pamilyang Lin, sa lungsod ng Yangzhou, unti-unting nanambalik ang diwa ni Lin Feng. Iginala niya ang mga mata sa malalambot na asul na kurtina ng kanapi na nakapalibot sa kama. Ang mga pader na gawa sa kahoy, ang mga inukit na disenyo sa mga muebles, at ang preskong simoy ng hangin. Ngunit higit sa lahat, tila may bigat sa kanyang katawan, na para bang hindi ito ang kanyang sariling katawan, ngunit isang kalamnan na bago at hindi niya ganap na nakikilala. Kinukusot ni Lin Feng ang kanyang mga mata, tinatanong ang sarili, nasaan ako? Ang silid na kanyang kinalalagyan ay hindi maaring pagkamalang sa modernong mundo. Wala ang mga electronics, ang mga pamilyar na tunog ng makina, at kahit ang ingay ng kalsada. Nang maisip niya ang dahilan ng kanyang pagkalito,
isang bahagi ng alaala ang bumalik sa kanyang isipan, ang huling sandali ng kanyang buhay sa Earth, ang banggaan, ang tunog ng sirena ng ambulansya, at ang unti-unting paglamlam ng kanyang paningin habang humihinto ang kanyang paghinga. Ngunit ngayon, sa halip na madilim at malamig na kamatayan, nagising siya sa mundong ito, sa isang katawan na sa tingin niya ay hindi kanya. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang matinding alaala, isang pahiwatig mula sa nakaraan ng katawan na ngayon ay tinitirhan niya. Ang bawat piraso ng impormasyon ay dumaan sa kanyang utak, ang pagiging Lin Feng, batang Panginoon ng pamilyang Lin, ngunit kinukutya at itinuturing na basura ng mga kamag-anak. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang unti-unti niyang naiintindihan ang nangyari. Oo nga, tama, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Nakatawid ako sa panahon at espasyo. Mula sa pagiging isang ordinaryong estudyante sa Jiangnan, napadpad siya sa isang lupain na hindi lamang banyaga kundi puno ng mga posibilidad. Ang pagkakataong ito ay higit pa sa kanyang inaasahan, isang pagkakataon upang bumangon at ipakita ang kanyang tunay na lakas. Habang bumabalot sa kanya ang kakaibang pananabik at ang pangako ng isang bagong simula, sumiklab ang isang apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata. Kung itinuring na basura ang katawan na ito sa nakaraan, walang sinuman ang makakakita sa kanya bilang ganoon. Sa kanyang bagong buhay, wala nang lugar para sa kahinaan, at handa siyang ipakita sa pamilyang Lin, at sa buong lupain ng Jishao, ang tunay na lakas ng isang mandirigma. Bumangon si Lin Feng at pinagmasdan ang kanyang katawan. Kinakausap niya ang sarili at sinabi, mukhang napakahina talaga ang katawang ito noong nakaraan. Pero, ngayong may bagong buhay ako, hindi na muling mangyayari ang kaunos-lunos na sinapit niya. Huwag kang mag-alala, ngayon ako ay ikaw at ikaw ay ako na. Hindi ko hahayaan ang sinuman na apihin ako. Ikinuyong niya ang kanyang palad, tanda ng determinasyon at bagong pag-asa sa buhay. Alam niya na ang mga makapangyarihang tao ay supremo, at lakas ang nagtatakda ng lahat. Sabi niya sa kanyang isipan, kaya ko ito mismo ang batas ng mundong ito. Para maging isang makapangyarihang mandirigma, maliban sa superior na talento at lakas, kailangan din ng isang hindi matatalong puso at malakas na determinasyon at tibay ng loob. Ang dating maliit na batang Panginoon na si Lin Feng ay isang duwag, ngunit ngayon, ako ay iba sa kanya. Ang mabuhay bilang tao ng 2 beses at pagkatapos kong maranasan ang napakaraming paghihirap maging ang pagsubok ng kamatayan, alam ko sa sarili ko na talagang naging matatag na ako. Ito ang sinasabi niya sa kanyang sarili habang nakangiti. Ngunit may kakaibang nangyari sa kanyang katawan. Napatayo siya at napasigaw, ano ito? Kusang gumagalaw ang mga warrior souls. Ngunit maya-maya pa ay napagtanto niya na hindi warrior souls ang mga nakapalibot sa kanya. Sabi niya, hindi maaari. Ito pala ay mga natitirang kaluluwa ng dating Lin Feng. Patuloy silang pumapasok sa katawan ko. Magsasanib ba ang mga kaluluwa namin? Ngunit nang sumanib sa kanya ang kakaibang kaluluwang ito, napalitan ng madilim na tila anino ang kanyang aura. At naramdaman niya sa kanyang katawan na ang sumanib pala sa kanya ay ang orihinal na warrior soul ng batang Panginoong si Lin Feng. Tumambad sa harapan niya ang tunay na anyo ng isang warrior soul at sinabi niya sa sarili, isa lang pala itong maliit na ahas. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit tinatawag itong waste warrior soul. Napakaliit naman nito at mukha itong mahina. Ngunit may naramdaman pa siyang isang warrior soul sa kanyang likuran at naisip niya na baka ito na ang bagong warrior soul niya. Ngunit nahihirapan siyang maaninag dito dahil napakadilim ng kulay nito. At dahil sa taglay nitong kadiliman, sabi ni Lin Feng, kung gayon, tatawagan na lang kita ngayong Dark Warrior Soul. Mukhang malakas at mabangis na special type warrior soul ito. Napangiti si Lin Feng dahil ibig sabihin lamang nito ay siya na ang nagmamay-ari ng 2 warrior souls. Sabi pa niya, maaaring ito ang tinatawag na kambal na warrior souls. Inabot ni Lin Feng ang kanyang damit at nagbihis.
Pagkatapos gumayak, binuksan niya ang pintuan ng kanyang silid at pumasag ang maliwanag na sinag ng araw. Lumabas siya at tumambad sa kanya ang isang training ground. Sabi niya, mukhang ito na ang lugar kung saan laging nagsasanay at nagpapalakas araw-araw si Lin Feng. Napangiti siya nang makita ito at sinabi, sakto lang pala, gusto ko ring malaman kung ang kapangyarihan ng martial arts ko ay mapapalakas sa pamamagitan ng suporta ng Dark Warrior Soul. Nagsimula siyang mag-focus at tinipon ang taglay na lakas at enerhiya sa kanyang kamay, at saka nagpakawala ng isang malakas na atake sa ere. Martial Arts Ninefold Waves, at nagkaroon ng isang malakas na pagsabog sa bakuran. Napuno ng usok ang paligid. Napangiti siya sa naging resulta at sinabi, ayos, ito ay gaya ng inaasahan ko. Maaaring umabot na ang lakas ko sa antas ng 7,000 genes. Wala nang pwedeng tumawag sa akin na basura lang ako. Feng, narinig niya ang isang boses na tumawag sa kanyang pangalan. Napalingon siya sa direksyon nito at nakita na ito pala ang ama ng batang Panginoon. Hinawakan siya nito sa balikat at kinumusta ang kanyang kalagayan. Tanong niya, Feng, nakakagalaw ka na? Naghilom na ba ang iyong mga sugat? Nakangiti namang sagot ni Feng, opo. Magaling na lahat ng sugat. Nakangiti na rin ang kanyang ama at sinabi, talaga. Mabuti naman. Nakakamangha na gumaling ka na agad ng ganoon kabilis kahit na napakalala at napakalalim ng iyong mga sugat. Lalong humigpit ang kanyang pagkakahawak sa balikat ni Feng at sinabi, akala ko talaga mamamatay ka na sa pagkakataong ito. Naging seryoso ang mukha ng kanyang ama at nang may halong pangamba, sinabi niya, malinaw na ang mga traidor na iyon ay sadyang ikaw lang ang pinupuntirya at binugbog ka ng husto. Sabihin mo sa akin kung ang iyong dalawang pinsan ang nanakit sa iyo. Ngunit sumagot si Feng, puno ng determinasyon, Ama, ako na pong bahala rito. Wala kayong dapat ipag-alala tungkol sa akin. Na-speechless ang kanyang ama nang marinig ang resolusyon at conviction sa boses ng kanyang anak. Marahan na lamang niyang tinawag ang pangalan nito, Feng, habang pinagninilayan sa kanyang isipan. Nakakamangha na ang maliit kong anak na si Feng ay tila ibang tao na, siya ay nagbago at naging matatag at matapang. Kung ang pangyayaring ito ang nagdulot ng kanyang pagbabago, isang magandang bagay ito. Maya-maya ay inibon niya ang usapan. Itinuro niya ang bakuran at tinanong ang anak, teka lang, Feng. Ano ang nangyari sa mga Halijing bato na naririto? Tugon naman ni Feng, yung mga Halijing bato. Sinusuri ko lang ang aking mga kakayahan sa martial arts pagkatapos kong gumaling. Matagal na panahon na rin akong hindi nakakapagsanay kaya pakiramdam ko bahagyang hamina ang aking mga kakayahan. Naging seryoso ang tingin ng kanyang ama habang pinagmamasdan ang mga nasirang Halijing bato. Base sa pinsalang nagawa sa mga ito, ayon sa kanyang pagsusuri ay umabot na sa 7,000 genes, kaya ibig sabihin lamang nito ay nakapasok na ang kanyang anak sa ika-7 antas ng martial arts. Binalik niya ang tingin sa kanyang anak at sinabi sa kanyang isipan, Feng, nabasag mo na ang iyong mga limitasyon. Tunay nga na ikaw ay anak ni Lin Hai. Hindi nikabli ni Lin Hai, ang kanyang ama, ang pagmamalaki dahil sa nakitang pagbabago at pag-unlad sa anak. Ngumiti siya rito at sinabi, magaling. Bukas, samahan mo ako sa pagdalo sa pulong ng pamilya. Gusto kong malaman kung anong gagawin nila upang mapatalsik ako bilang pinuno ng pamilya. Napalitan ng katapangan sa boses at ekspresyon ng kanyang ama. Sa labanan ng politika sa pagitan ng magkakamag-anak, nakita niya na handa na ang kanyang anak para lumaban kasama niya. Same time na sinabi ni Feng sa kanya, pakiusap, maniwala po kayo sa akin, Ama. Sumusumpa ako na tutuparin ko ang inyong mga inaasahan sa akin. Hindi ko kayo bibiguin. Masaya naman ang ama na marinig ang pangakong ito. Kaya maya-maya pa ay pinayuhan na niya ang anak niya na magpahinga. Sabi niya, o siya sige, matulog ka na ng maaga, anak. Katatapos mo lang gumaling mula sa seryosong mga sugat, kaya kailangan mo pa ng mas mahabang pahinga. Tugon naman ni Feng, opo, ama. Nang dumating ang gabi,
hindi natulog ng maaga si Lin Feng. Sa halip, umakyat siya sa bubungan at pinagmamasdan ng madilim na kalangitan. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Ang buong tanawin ng mansyon at ng paligid nito ay tahimik, tila ba ang buong mundo ay nakikinig sa mga bulong ng kanyang puso. Habang nakatingala sa malawak na kalangitan, dama niya ang bigat at misteryo ng bagong mundong ito. Ang lupain ng Jishao, isang lugar ng kasaysayan, kapangyarihan, at kapalaran na ngayon ay siyang tatahakin niya. Humalaklak siya ng bahagya, ang tawa niya'y puno ng magkahalong kasiyahan at pangarap na sa wakas ay naging totoo. At sinabi niya, grabe hindi pa rin ako mapaniwala. Dati buong akala ko na ang mundo ng mga dramang puno ng pasasalamat at paghihiganti ay nababasa lang sa mga nobela, pero ngayon nandirito na ako. Sa wakas, mararanasan ko na mismo ang mundong matagal ko nang hinahangad. Lin Feng sa nakaraan, salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya, at alam niyang sa mundong ito, hindi na siya ang dating Lin Feng na mahina at walang laban. May apoy sa kanyang puso na ngayon lamang niya naramdaman, isang pangarap na magtagumpay, isang sigaw ng kaluluwa na maging pinakamalakas. Tumayo siya sa katiningnan ang kanyang palad, saka ito mahigpit na itiniko, tila inaabot ang pinakamataas na bituin, sumasagisag sa kanyang pangarap at walang hanggang determinasyon. Sa gitna ng malalim na gabi, sumigaw siya, mata para sa mata, ngipin para sa ngipin, mas lalo akong maghihiganti laban sa mga taong nang mamaliit sa akin, ang aking buhay ay magiging ekstraordinaryo, ang aking buhay ay magiging dakila at kamangha-mangha, titingalain ng lahat. Ano kaya ang mga adventure at hamon na kakaharapin ng ating bida? Abangan sa susunod na kabanata.